Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Matthew Sabasales. Lumalabas dito na may pahayag si Attorney Sheila Sison, ang lead Defense Counsel, tungkol sa hindi pag-provide ng pagkain ng Senate Impeachment Court sa defense team. Para bang lumalabas na nagre-reklamo, parang hindi ako maniwala na may ganitong statement ni ni Attorney Sheila Sison. Basahin ko lang ha. Iilan lang kami na defense team, di pa kami maisama sa pagkain. Kaya pala wala lang sa kanila kahit naghihirap ang mga taong bayan, madamot sila. So mabigat 'yun. Yung madamot sila. Kaya totoo ba na may ganitong pahayag si Attorney Sison? Huwag po tayong maniwala sa lahat ng naipost sa social media dahil naglipa na po ang mga fake news. May mga nagpo-post ng ganito para lang makakuha ng likes, comments, views at magkapera sa social media. Kaya ako, alanganin ako dito. Hindi ako maniwala na may ganitong statement si Attorney Sison. Kaya mabuti, sa Google at saka AI, madaling magtanong para hindi tayo mabiktima ng fake news. Tinype ko lang, is it true that Attorney Sheila Sison explained on Senate not providing meals for the defense team? Ang sagot, no. You see? No, it is not true that lead defense counsel Attorney Sheila Sison complained to the Senate about not providing meals for the defense team. Ang nangyari, si VP Sara ang sumulat sa Senate na kung pwede, isama sila, ang defense team, isama sa pagkain. Unfortunately, nag-respond si dalawa, si SP Gatchalian at saka si Senator Lacson, kulang daw ang budget. I don't know how true 25 million per day ang budget for every day of trial. Yan yung nababasa ko sa comments. So, ano ba itong purpose ni VP Sara? Bakit formal siyang sumulat sa Senado? Palagay ko, ano lang yun. May gustong patunayan si VP Sara, but in reality, alam niya na hindi sila bibigyan. Alam niyo, wais yan si VP Sara. So, totoo nga. Hindi binigyan. Kulang daw sa kulang daw sa funding. And then, dahil ang mga DDS na bahala, baka magutom ang defense team. So, may mga DDS nag-message kay Miss Kipi Chu. Pwede ba, Miss Kipi Chu, magsimula ka ng fund drive to raise money para sa meals ng defense team? Gumalaw naman si Miss Kipi Chu, ang dami ngayon nag-volunteer. Either mag-provide ng pera or mag-catering. Kasi nga sa milyones ang DDS. I tell you, ang dami natin. So, chicken feed, ilan lang yung members ng defense team. Kayang-kayang pakainin yan ng voluntary donation ng mga DDS. So yun, marami nang pumayag. Ang problema, nalaman ni VP Sara, ang response ni VP Sara is no. Huwag kayong magbigay ng tulong. Again, may patutsada na naman siya. Mas maraming mga naghihirap na Pilipino, mga nagugutom na sila ang dapat tulungan. Huwag niyong tulungan ang aking defense team.
Bahala sila sa kanilang pagkain. Oh, di ba? So iba talagang dumiskarte si BP Sara. Hindi niya tinanggap. Kaya walang nagawa si Kitty Chu, walang nagawa yung mga volunteer na mag-catering para sa pagkain ng defense team. Hmm. So, kayang-kayang ano. Kasi alam ko, sa mga trials sa korte, kanya-kanyang, yung mga abogado, kasi nabayaran na naman yan eh. And I believe, itong mga abogado ni BP Sara, I don't know yung usapan na, kung meron mang pro bono dyan, meron ding nagpabayad. Depende, hindi ko alam. Kaya lang, once na tinanggap mo ang isang kaso, bahala ka na sa pagkain mo. Naranasan kong nag-attend ng trial, yung kaibigan ko, gusto niyang pakainin yung abogado niya. Ayaw ng abogado. Hindi, no, 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 no. Ganon. So, mga professional na abogado, alam na nila yan. Ah, kanya-kanyang kayod na. So, again, huwag tayong maniwala kasi kung kakalat ang mga ito, para bang masama ang dating sa defense team ni BP Sara na para bang namumulubi sila na hindi nila kayang pakainin ang kanilang sarili. Tapos, yun na nga, maraming mga DDS na gustong mag-shoulder, mag-contribute para sa kanilang pagkain but ayaw ni BP Sara. Ang tulungan na lang daw natin ang mga nagugutom, naghihirap, milyones na Pilipino ang naghihirap ngayon dahil, ayun, tataas na naman pala ang presyo ng petroleum. Kaya gasolina crudo next week, more than 10 pesos. Nako, talagang hirap na talaga tayo. Tapos, ibibida pa ang Pangulo na bumuti daw ang kalagayan natin. Yan ang ibibita niya sa kanyang sonabo. Ngayon, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naon ako sa balay sa tabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga dagko na gid og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni itsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay nakatuig aron pa ginilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang makatuig karon ay pa ginilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Unta ang magpadani nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo po. Oo. Salamat kayo.
Mm.